Hello guys, mag-update na tayo ngayon sa ating first video. Pag-usapan natin yung mga REIT, ano? And of course, mag-subscribe na kayo and don't forget to click the notification bell para palagi po ay manonotify sa mga videos natin. And of course, shout out ayan sa mga nagko-comment, mga nagla-like at mga nag-share guys. Ayan. Let's start with wait lang, bumabalik eh. Ayan, okay na. Let's start with AREIT. Check natin, nasa weekly muna tayo para makita natin yung overall trend for this one. So based dito guys na nakikita natin, of course big picture to since naka weekly chart tayo, still intact naman yung kanyang structure because kung papansinin natin, we have here low, higher low, in short series of higher lows, and at the same time series of high, higher high, higher high, higher high. Ayan, no? Even though na kung titignan natin, of course, dapat natin to i-consider, pwede malaglag sa may 36, ano? So, pinakamalapit dito yung 200-day moving average. Somewhere here, malapit sa 36.5. Ayan, pero pwedeng bumalik dito yan sa loob ng green box. Okay, katulad before, like this candlestick, guys. Ayan. So, of course, as long as na mag-hold naman tayo, still goods. No? Ayan. Then, sa daily chart natin, same din dito guys. So, siguro ang pwede nating may consider na worst case for AREIT is yung mag-retest dito na sa daily chart, malapit sa 200-day moving average, ayan, with the confluence sa ating second support, kasi ito yung first support natin eh. Ayan. So, kung di mag-hold dyan, possible dito guys. Ayan, sa may second support natin. Tapos may confluence nga dun sa may 200-day moving average. Next, CREIT. Check muna natin sa weekly chart. So far, since may trend line tayo, no? Super bullish nung chart. Okay. Pero, kung titignan natin, over, ano na to eh, bot na, no? So, twice na. Ayan. So, right now, overbought to. And, yes, possible pa naman na mag-extend. Ayan, kasi dito may crossover tayo. Let's see na lang kung gaano kataas, ano? If ever man na extend siya papataas. Ayan. Pero remember guys, meron tayong trend line dito since 2022 yan. And kung magkakaroon ng ano dito guys, buhusan, so pwedeng ma-hit yan. Yun po ang possible na natin maging worst case for CREIT, just in case lang, ano. Sa daily chart, looks good pa rin. Yeah. Ayan, kasi base dito medyo nakabalik naman kasi, no? Nag-break out, okay, tapos may shakeout na nangyari dito pero bumalik, right? Okay, tas ngayon, of course, sa lower time frame, makikita po natin yan na sideways yan. Ayan o. So, medyo sideways yan. No? So, let's see na lang sa Monday, hoping for ano to, no? Panibagong all-time high. And kasi still ano, kumbaga very possible, no? Na mangyari yung ganung setup dito for CREIT. For PREIT, check natin for PREIT naman.
So sa weekly chart, so halos ano lang sila, same na, no, nung nauna nating na tackle. Ayan, then dito hindi pa naman to overbought. So yun nga lang, weak siya, weak, mahaba guys yung mga week na to, no. Ayan, tapos doji candlestick yung kanyang closing dito, yung last candlestick natin para sa weekly chart. So far wala pang retest. Ayan, sa may support 1.94. ayan, pero yung close naman niya nasa 2, no. So silipin natin dito guys, of course much better. Ayan, since no nag-breakout dito, so breakout, then throwback, yun nga lang medyo hindi nag-stay dito at pumitik agad ano papataas. Okay, tapos twice na guys na medyo mahaba yung week dito. So ito yung first, ito yung second, no. And yung worst case na sinasabi nga natin, possible lang ano, maulit-ulit yung ganitong scenario. So pwedeng bumalik dito sa may support 1.94. so siguro pwede pang mahit tong 1.93 for pirit, no. Ayan, kasi kung pagbabasihan natin trend line to ayan, no. Series of retest. Okay, mga retest yan guys, of course marami yan, ano. Ayan, so overall still intact pa naman yung structure na to, pirit. Ayan, MREIT next. MREIT, for MREIT, of course resistance na to guys, fresh breakout, goods po yan, pero pagka mga fresh breakout kailangan natin ng throwback guys, pullback. Okay, so fresh na fresh to, September lang nag-breakout. At kung magkakaroon man ng ano to, ng pullback guys, so sa tingin ko dito pwede sa 13.4, and yung second target natin 13.16 or sabihin natin 13.15. so yung 13.15 na yun, of course dito yun guys, area na to at dyan, no. Since nasa resistance na, tingnan natin. Okay, possible bearish crossover guys, ayan, no, for MREIT. And kaya sa mga naghihintay na bumagsak yung price na to, ito possible guys, no. Sa daily chart, so iba naman yung sinasabi rito. Ayan, since sa weekly kasi medyo kumbaga matagalan yung setup na yun pero dito sa daily chart ang sinasabi ni Ban, pwede pa tong mag-rally, no. So we have here a pullback, no, pullback, and possible is bumalik ulit sa loob ng green box 13 point something, yung close 0.7 ayan, pero ano to, pwede tong umakyat hanggang 14.1. ayan, no. Next po natin, MREIT RCR. Let's check this one. RCR retest na din to. Ang ganda ng pagkaka-breakout na to guys, no. Solid din yung RCR. Goods na goods. Suwabe, no. So from here, yung close kasi sa 5.9 ano, and yung ano natin, structure natin maganda na, series of higher lows and series of higher highs. So just in case lang na hindi po siya mag-breakout sa may resistance, pwede tayong bumalik dun sa may support
course, ang support natin dito malapit sa 5.7. Ayan, no? Ayan. Then, para mas maano natin, visualize. So, ito siya. Okay. Of course, 50-50 pa to kasi nasa resistance pa nga. If ever na mag-breakout, of course, sa next target, 18. Let's say, yung mid kasi, 6.2 eh. Sa may gitna nung green box, no? Okay, malapit sa may 6.2. So, pwede ron yung target natin once na mag-breakout. Ayan. And yung last, DDMPR. Check lang natin. Okay, wala pa ring improvement. So far, pwede pa itong mag-create ng panibagong lower low. Ayan, kasi nakabaluktot na guys, oh. Ayan. So, ang possible setup dito, bearish or bullish divergence, no? So, pagka nag-create to ng lower low, okay. Okay, tas dito naman is medyo nag-hold naman. Okay, sa area na yan, it means we have here a higher low, no? And sa may price lower low, so in short, bullish divergence yung magiging setup dito for DDMPR. And so far, medyo ano pa to, delikado pa talaga, no? Ayan. So, tingnan na lang natin. Then, sa daily chart, medyo hindi pa po siya stable, eh. No? So, personally, medyo talagang delikado pa to, guys. Lower, high. Okay, tas dito, medyo flat. Pero, of course, hindi pa convincing pagka ganito ang setup. Kasi wala pa siyang ano eh. Higher high dito, no? Even sa daily chart. So, makikita na natin yan dito pa lang. And I think tapos na po tayo guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.